pala, yung kapre dun sa may mangga, nagpakita na naman sa akin kanina nung umalis ka eh. Malakas ang kutob ko na ang gumagambala sa nayo natin ay walang iba kundi ang itim na elementong yun. Ang kapre mismo. Adelaida! Magpakita ka! Huwag ka matago sa dilim! Babasakin ko yung katawan mo, bruha ka! Magandang araw sa inyo mga kayanggaw, lalo na sa mga voice actors na magbibigay buhay sa kwento ko ngayong araw. Kung minsan, ang inakala mong itim na elemento ay siya pa palang magliligtas sa'yo sa tiyak na kapahamakan. At kung sino pa ang mahina, siya pa pala ang may tunay na bangis na nakatago sa maamo niyang mukha at payat na katawan. Ako nga pala si Tonyo at ito ang aking kwento. Bago ko simulan ng storya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Ako na dyan ay. Ang dami mo pa namang hinilot ngayong araw. Huwag kang ang ganyan anak. Kaya to ng nanay mo. Hindi naman ito mabigat na trabaho. Para lang naman itong pagtutupi ng damit. Kasi naman ay, pwede namang si Dario dyan. Asa na ba kasi yung batang yun? Baka naglalaro na naman doon sa sapa. Pagsabihan nyo nga po yung si Dario na halos hindi na umuwi dito sa bahay. Doon na lang palagi sa sapa. Hindi na nga mautusan dito, naglalakwat siya pa. Puro laro na lang ang ginagawa niya. Pati uniform niya dito, tingnan mo na yo. Ilang araw na yan. Kinalaunan yan, magiging dirty white na yan eh. Kakulay na ng kape. Hayaan mo na yan anak. Bata pa kasi, kaya laro lang ang iniintindi ng kapatid mo. Ikaw naman para namang hindi ka naging bata. Kasi nay, namimihasa na si Dario. Parang sa sapa na ata nakatira yun eh. Hayaan mo, pagsasabihan ko yun. Oh, tamang-tama. Nandito na yung pinag-uusapan natin. Oh, kumusta ng buhay, Prinsipe Dario? O bakit ngayon ka lang? Mag-aalas 6 na. Pagsabihan nyo na yan ay. Mano po ako, Nay? Anak, alika nga. Ikaw nga, tigil-tigilan mo nga yung pagpirmi mo sa sapa. Tulungan mo naman ang kuya mo sa sakahan. Nagtatampo na yan siya kasi wala yung katuwang. Alam mo naman itong mga nakaraang linggo, ang daming nagkakasakit dito sa nayon. Nangangawit na nga ang braso ko sa dami ng nagpapahilot. Mas dadami pa pong magkakasakit dito sa nayon, Nay. Aba, Dario, wag mo kang sabihin yan. Wag kang magbiro ng ganyan. Ang ipagdasal mo, mabilis na paggaling ng mga kanayo natin. Hindi naman ako nagsabi niyan eh. Oh, kung hindi ikaw, sino? Yung lalaki dun oh. Sobrang tangkad na palaging may sigarilyo. Nakatira po sa malaking puno ng mangga. Malapit dun sa taniman natin ng tabako. Ano? Itong si Dario talaga nagbibiro na naman. Kung ano-ano na lang ang pinagsasasabi. Gawa-gawa mo lang siguro yan para hindi ka mapagalitan, ano? Hindi talagang sabi niya bantayan ko yung daan malapit sa sapay. Pag may dumaan daw dun sabihin ko na may panganib daw na parating sa nayon. Ay naku, nagpaparamdam na naman siya. Nay naman, seryoso? Pati ikaw naniniwala sa sinasabi nitong si Dario? Alam mo, lumaki na ako sa pagbubungkal ng lupa sa tabako. Minsan hindi ko pa nakikita yung kapre sa puno ng mangga. Madalas pa nga ako tumatambay doon para magpahangin pero wala naman ako nararamdaman na kakaiba. Yung sinasabi niyong amoy sigarilyo, kahit pa siguro maging 4 butas ng ilong ko, hindi ko maaamoy yan. Mabuti pang utot nito ni Dario halos araw-araw ko nasisingot. Kuya naman kasalanan ko ba kung kamote palagi yung merienda ko? Sinisisi mo pa talaga ang kamote ha? Kasi nakakabantot naman talaga yung utot ng kamote. Oo. Tama na yung bangayan nyo. Para kayong mga aso't pusa. Bukas hindi ka pwedeng umalis ng bahay ha. Tutulungan mo ako sa paglalaba. Pero paano yung sapa? Pinapabantayan yun Si Dario Sige na, Dario. Kahit bukas lang. Pagbigyan mo na ang kuya mo. Kailangan niya ng katuwang kasi ako,
Sobrang dami ko nang hinihilot. Sige po, Nay. Masusunod po. Ngayon lang ako nakaranas ng ganito karaming nagkakatrangkaso dito sa nayon. Nakakapagtaka na nga eh. Oh, bakit hindi mo ipatanong sa kaibigan nitong si Dario dun sa Kapre ba? Oh, hoy Dario, itanong mo sa Kapre na kumakausap sa'yo kung bakit pinapabayaan ka sa daan sa Sapa. Ang galing din ng Kapre na yan ha. Ano ka, traffic light na nagkatawang tao? So, sobrang kakasigarilyo niya. Akala niya pati Sapa may traffic kaya pinapabantayan ka. Lakas mo mga asar. Sana dalawin ka ng Kapre para matauhan ka na totoo yung sinasabi ko. Sus, dinadailan mo lang yung Kapre para makapaglakwatsa ka. Hoy, tutulungan mo ako bukas ha. Gusto mo lang talaga makaalis dito sa bahay. Pati Kapre nananahimik, dinadamay mo pa. Nagsasabi nga ako ng totoo. Si Kuya talaga ayaw maniwala. Tama na nga yan. Ay, Diyos ko, mga batang to. Madalas ko nang marinig sa kapatid kong si Dario ang mga pagkakataong kinakausap umano siya ng isang lalaking sobrang tangkad at laging may sigarilyo na kung tawagin sa probinsya namin ay Kapre. Ewan ko kung manhid lang ako pero hindi talaga ako nakakaramdam ng kakaiba sa puno ng mangga na sinasabi nilang tinitirahan ng nilalang na ito. Kaya tinutokso ko na lang ang kapatid ko sa tuwing kinakwento niya yon. Mahirap kasing maniwala sa isang nilalang na hindi mo pa nakikita. Asa na ba yung creamer dito? Dito ko lang nilagay kagabi ah. Anong inaanap mo, Kuya? Yung creamer. Nandun sa sala. Nagpatimpla kasi si nanay ng kape kaya dinala ko na rin dun yung creamer pati yung thermos eh. May magang dumating kanina. Isang buntis, nagpahilot kay mama. Teka, umaga ka palang nagising. Bakit hindi mo ako pinuntahan sa kwarto? Sabi ni nanay, wag na raw eh. Alam niyang pagod ka kahapon, kaya na daw kita magpahinga. Ito pinapabigay ni nanay. Ano to? Tinapay? Sino nagbigay? Yung buntis na nagpahilot, wala kasi siyang dalang pera eh, kaya ito na lang daw yung pambayad. Tinapay. Ganun ba? Pakibalik na lang dito yung kape saka yung thermos. Magkakape ako ha. Sige, kukunin ko lang sa sala, Kuya. Uy! Yung buntis din Punta natin dali. Baka mamay na paano na si nanay at yung buntis. Hala, yung buntis parang nangingisay. Nay, anong nangyayari dito? Bakit parang nawawala siya sa ulirat? Hinihilot ko siya tapos bigla na lang namilipit sa sakit at nangingisay na. Paano yan? Yung bibig niya bumubula Anak buhatin mo dali. Hindi lang lamig ang iniinda niya. Parang kailangan niya ng tulong medikal. Dali, dalihan mo. Sige, buhatin mo. Dali natin sa ospital. Nay, naisama ko, Kuya. Hindi ka pwedeng sumama, Dario. Dito ka lang sa bahay at bantayan mo yung mga alaga natin. Sundin mo lang si nanay, Dario. Huwag kang aalis ha. Halika na, Nay. Kaya mo bang buhatin, anak? Parang nabibigatan ka na. Kaya ko to, Nay. Parang hindi mo yata kaya. Dario, magtawag ka ng kapitbahay. Dalian mo. Sabihin mo magpapatulong ang Kuya Tonyo mo. Emergency. Masusunod po, Nay. Ma'am, gising ho. Nay, sobrang putla ng buntis. Baka mamaya kabuhanan na niya. Pinulusuhan niyo ba? Imposible, anak. Kahit kailan hindi ako nagkamali sa pagpulso ng mga hinihilot ko, hindi pa kabuhanan ng babaeng yan. Ang tagal ni Dario. Baka mamaya may ibang karamdaman tong buntis na eh. Imposible. Normal naman ang pulso niya nung pinulsuhan ko. Ang reklamo niya lang, masakit ang ulo niya. Ayaw daw uminom ng gamot kasi baka mapasama sa dinadala niya. Kaya nagpunta dito ng maaga. Nasaan ba si Dario? Tagal naman dumating na tulong. Parang siya na yung paparating. Si Manggor yung kasama niya. Pulsan mo ulit, Nay. Normal lang pulso, anak. Pero kailangan natin siyang dalhin sa ospital para masuri ng doktor. Pati yung bata.
Kailangan malaman kung bakit siya biglang nangingisay. Sa tulong ng kapitbahay namin, nadala namin sa ospital ang babaeng buntis para kaming binuhusan ng malamig na tubig ni Mama nang malamang nasa kritikal na sitwasyon siya. Isa-isa ring nagsidatingan ang mga kamag-anak niya sa ospital. Ang mas malala pa rito, si Mama ang dinidiin nila na dahilan kung bakit napahamak ang buntis. Sa mismong araw ding yun, dinampot si Mama ng mga pulis dahil si Mama ang huling kasama ng buntis bago ito mangisay. Ano? Yan ang nangyari nung dinala namin siya sa ospital. Kaya hindi natin kasama si nanay ngayong gabi. Paano na yan? Makukulong si nanay, kuya. Wala namang ginagawang masama si nanay Nagmalasakit lang siya sa buntis na yun Wala akong magagawa dahil kahit anong paliwanag namin ni nanay sa mga pulis, yung pamilya ng buntis ang pinaniniwalaan. Sila ang nadihado at kapamilya nila yung nasa kritikal na kalagayan. Hindi natin pwede ngayaan si nanay na makulong. Pagdasal na lang natin na magising na yung buntis para malinis niya mismo yung pangalan ni nanay tapos mapaliwanag niya kung ano talaga yung totoong nangyari. Kawawa naman si nanay, kuya. Kailangan natin siya tulungan. Huwag kang mag-alala, Dario. Hahanap ako ng tulong at pera, pang piyansa. Sana magising na yung buntis. Sana nga. Napakabiglaan naman ang mga pangyayari ngayon sa nayon. Alam mo, kuya, kaninang umaga, nawala kayo ni nanay. Ang dami nangyari. O bakit? Anong nangyari kanina habang wala tayo? Sobrang dami ng taong tinrang kaso at gustong magpahilot kay nanay. Pero syempre, tinanggihan ko kasi wala si nanay. Yung iba, naghintay buong maghapon. Kaso ginabi ka na ng uwi. At mas masaklap pa, hindi kasama si nanay. Tiyak na magugulat ang mga suki ni nanay bukas pag nalaman ng balita. Sigurado akong babalik naman sila Alam mo naman ang mga taga-nayon kapag nagkatrangkaso, si nanay kaagad ang takbuhan nila. Oo nga, maliban sa maraming gusto magpahilot, may nangyari din daw sa kasama ni Mang Goryo Usap-usapan ng mga naghihintay. Bakit? Hindi daw nakauwi sa bahay kagabi. Pinaghahanap na. Ibig mong sabihin, may nawawala sa nayon? Oo, duda nila Mang Goryo na baka naano dun sa sapay. Kailangan pa kasi tumawid sa sapa bago makarating sa bahay nila. Nasa kabilang puro kasi yung bahay na inuuwi niya Pero dito siya nagsasaka. Trabahante siya ni Mang Severino. Nagpapaniwala ka na naman sa mga sabi-sabi nila. Paano malulunod yun? Hindi ko pa nakakita na naging umaapaw o rumaragasa yung sapa na yan. Kahit gaano pa kalakas ang ulan, ganun pa rin naman yung tubig dyan Baka dinispat siya lang yun ni Mang Severino. Kilala ko yung lalaki niyan, ubod ng sama Kuya, huwag ka munang manghusga. Tingnan mo si nanay. Siya na ngayon tumulong, siya pa yung napahamak Tumulong din si Mang Severino sa pagkahanap. Nag-aalala siya sa mga trabahante niya. May malasakit din siya, no? Ang galing mo talagang gumawa ng pangmalakasang sagot. Akala mo, nagbabalagtasan tayo Kasi ikaw, lagi kang nanguhusga kay Mang Severino Ay nako, huwag mong intindihin yung mga yan. May sarili tayong problema ngayon, nakakulong si nanay. Kaya kailangan natin siyang suportahan. Bukas, maaga tayong gigising para madala natin siya ng almusal sa presinto. Kailan daw makakalabas si nanay, kuya? Hindi ko pa masasagot yan, Dario. Paano na yan? Wala na nga tayong tatay, makukulong pa si nanay. Ano man ang pinagdadaanan natin, hahanap tayo ng solusyon. Medyo malabo lang sa ngayon, pero paniguradong malalampasan natin to. Kinaumagahan, kagad naming binisita si nanay sa presinto kung saan siya ikinulong pansamantala. Hindi pa rin nagising ang buntis dahil sa tindi ng kondisyon niya, kaya hindi pa makakalabas si nanay. Ang tanging paraan para makalaya siya ay magpiyansa. Desidido rin ang pamilya ng buntis na ituloy ang kaso sa korte. Yung babae ba'y kapamilya ng buntis, kuya? Oo, bakit mo natanong? Ang maldita kasi niya Kanina, halatang ayaw niya sa atin. Naintindihan ko naman yung nararamdaman mo. Napahamak ang kapatid niya kaya siguro dahil sa sobrang pag-alala, kailangan niyang gawin ang dapat gawin.
Malas lang ni nanay. Siya yung napagbintangan kasi siya yung huling nakasama ng buntis. Tapos nagpahilot pa. Basta, ayoko sa kanya. Maldita siya. Hayaan mo na. Magpatuloy na lang tayo sa pagbubungkal ng lupa. Kuya, uwi ako maya-maya ha. Oh, bakit naman? Nakalimutan mo. Sino mag-aasikaso sa pananghalian? Magluluto ako. Pasensya na. Masyado ako maraming iniisip. Lo, Ano yun? tumingin ka sa punong mangga, kuya. Bakit? Nakikita mo ba siya? Anong alin? Wala namang tao sa puno ng mangga. Meron. Nagsisigarilyo na naman siya. Ay naku, tigil-tigilan mo nga yung mga kabalastugan mo, Dario. Hindi nga ako nagbibiro eh. Nakatingin siya. Siguro binabantayan tayo para hindi mapahamak. Huwag mo nang pansinin. Ipagpatuloy mo na yung pagbubungkal ng lupa para may maitanim tayong mani mamaya. Di lang kapre yung nakatingin, kuya. Pati yung kaway mo si Damulag nakatingin din. Pabayaan mo na siya. Kulang sa pansin yung mga ganyang tao. May pangising-isip pa siya. Parang lalapit siya dito. Subukan niya lang manggulo. Hindi ako magdadalawang isip na tagain siya sa leeg. Tonyo! Oh, ano naman ang ginagawa mo dito, Silvino? Kaga-aga po, ang init ang ulo mo. May problema ka ba? Pakialam mo ba? Balita ko, nakulong ang nanay mo. Ano ngayon? Pabayaan mo na yung bunso. Huwag mo nang pansinin. Parang hindi umubra ang spiritual na kakayahan ni nanay sa mga pulis Nakulong? Akala ko ba makapangyarihan ng nanay mo? Kinakatakutan pa siya rito sa nayon. Wala naman palang laban sa mga pulis. Huwag mong kutsayin si nanay. Ikaw na Damulag ka. Lakas ng loob mo ah. Oo. Huwag masyadong pumalagbata. Napag-aalataan ka lang Tonyo, nandito ako dahil may kilala akong pwedeng tumulong sa piyansa ng nanay mo. Oh, talaga kuya? Kuya, tutulungan daw tayo, sabi ni Kuyang Damulag. Salamat, pero hindi ko kailangan yung tulong mo. O kung sino man ang nag-uutos sa'yo na puntahan ako. Bahala ka. Hindi nanay ko ang mabubulok sa kulungan kung magmamatigas ka. Kuya, pakinggan na natin siya. Sige na. Oh, paano mo ba kami matutulungan? Kung interesado ka, pumunta ka mamayang gabi sa bahay ni Mang Severino. Mang Severino na naman? Mamayang gabi, hihintayin ka niya para pag-usapan ang kondisyon niya para makalaya si nanay mo. Titignan ko kung makakapunta ako. Kuya, sige na. Dario? Para naman to sa kalayahan ni nanay. Oo, sige na. Pupunta ako mamayang gabi. Eksaktong 7:00. Ayos, madali ka naman palang kausap sige, alis na ako kita tayo mamayang gabi sa bahay ni Mang Severino. Kuya, punta tayo. Susubukan kong kausapin si Mang Severino para tulungan tayo. Pero kung kapalit nito, lupa natin. Pasensya na, pero mukhang matagal pang makakawala si nanay. Kilala mo kung sino si Mang Severino, gahaman yan sa lupa. Gagamitin niya ang sitwasyon natin para ibenta natin sa kanya yung sakahan sa mababang presyo. Baka naman pwede pa natin kausapin ng maayos. Baka magpapairam lang siya ng pera, hindi totoong binibili yung lupa. Susubukan ko, bunso, pero malakas ang kutob ko na hindi ganun kadali. Kilala ko yan si Mang Severino. Hindi siya tutulong na walang kapalit. Labag man sa loob ko ay sinunod ko ang kagustuhan ni Silvino para na rin mapanatag si Dario. Tulad ng sinabi ko, eksaktong 7:00 ng gabi ay dumating ako sa bahay ni Mang Severino. Sa isip-isip ko ay handa akong gawin lahat ng gusto ni Mang Severino para makalaya ang nanay ko. Pero hinding-hindi ako papayag kung ang lupa namin ang magiging kabayaran. Hindi kasi lingid sa kalaman ko na matagal nang nagkakainteres sa lupain namin si Mang Severino. Ay, sa wakas, Tonyo! Ay, dumating ka na rin. Akala ko hindi ka pupunta Sinabi ko di ba pupunta ako, kaya tutuparin ko yon. May isang salita akong tao Mang Severino! Oh, nandito na si Tonyo. May isang salita din pala tong tigasin na to. Pasok na tayo. Tonyo! Akala ko magmamatigas ka kagaya ng tatay mo noon
Buti na lang naisipan mong tanggapin ang alok ko. Hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa, Mang Severino. Kung kapalit nito, ng tulong mo sa amin ay ang lupa namin, ngayon pa lang sasabihin ko na sa'yo, wala kang mapapala. Oh, utandaan ka naman sa sinasabi mo. Baka nakakalimutan mo na sa teritoryo ka namin. Babaan mo lang ang pananalita mo kapag kausap mo si Mang Severino. Ang lakas ng loob mong pagsalita ng ganyan ng sindero dito ah. Tama na yan, Silvino. Nagsasabi lang naman ako ng totoong saloobin ko ah. Kailan pa naging masama yun? Huwag na natin pasanin itong si Silvino. Silvino. Po? Pwede bang sa labas ka na muna? Gusto kong kaming dalawa lang ni Tonyo mag-usap dito sa loob eh. Sige po, masusunod po, Mang Severino. Kayong tayong dalawa na lang, Tonyo. Nais ko sana makiusap sa'yo kung sana ano man ang maging usapan natin ay tayo lang makakalam nito. Makakaasa ka, Mang Severino. Magsisimula na ako sa lupa ninyo. Sabi ko na nga ba eh. Kung gano'n, uuwi na ako, wala na tayong dapat pag-usapan. Teka, sandali lang, Tonyo. Sa lupain nyo, yung mangga. Bakit? Anong sadya mo sa mangga na yun? May sabi-sabi kasi may nakatirang kapre doon, hindi ba? Ano naman kung may nakatirang kapre doon? Tsaka bakit ka interesado? Wala. Alam mo, Mang Severino, pinatatagal mo lang ang usapan natin eh. Ipapaalam ko sa'yo na hindi ganun kalaki ang oras na kaya kong ibigay sa pag-uusap natin dahil mag-isa lang sa bahay ang bunso kong kapatid. Diretsuhin mo na lang ako. Tutulungan mo ako makalabas ng nanay ko o hindi? Putulin mo ang puno ng mangga na yon. Ano? Malakas ang kutob ko na ang gumagambala sa nayo natin ay walang iba kundi ang itim na elementong yon. Ang kapre mismo. Nag-aalala ako sa mga tauhan ko. Alam mo naman, malimit lang akong makahanap ng matinong trabador sa sakahan ko. Kaya hindi po pwedeng mawalan ulit ako na magsasaka. Tama na ang nawalan ako ng isang trabador. Magpahanggang ngayon, hindi pa rin siya nakikita. Ibig mong sabihin, gusto mong ipaputol ko ang puno ng mangga na yon? Mismo. Kapalit ang perang pampiyansa ng nanay mo ay ang pagputol mo sa puno ng mangga na yon para umalis ang kapreng nakatira doon. Bakit mo naman nasabi na dahil sa kapre na nakatira sa mangga namin, kung bakit may kababalaghan na nangyayari dito sa nayo natin? Dahil sa ilang magsasaka ko na ang nakakita ng itim na aninong nakamasid sa damuhan ng sakahan ko. Pagkatapos noon ay nagsimula na magkasakit ang iilan hanggang sa may mga magsasaka na talagang hindi nakakauwi sa kanila. Masyado namang malabo ang paliwanag mo, Mang Severino. Dahil lang sa duda mo na may kapre dun sa puno na yun, ipapaputol mo ang puno ng mangga? Ilang dekada nang nakalipas, kahit lolo ko, hindi naglakas na loob na putulin yun. At kung may kapre man nagagawa nun, bakit kami? Hindi kami nagkakasakit. Si Silvino. Ano gagawin niyo, Mang Severino? Bakit kayo kumuha ng baril? Mamaya ng satsat, Tonyo. Kailangan natin tignan kung anong nangyayari sa labas. Diyos ko, anong daming dugo? Anong nangyayari dito? Mang Severino, inatake tayo. Ano? Anong nangyayari sa kanya? Teka, bakit duguan siya? May aninong napakabilis kumilos. Biglang inatake si Mang Goryo. Putukan ninyo! Huwag ninyo hayaan makalayo ang demonyong elemento na yan! Anong nilalang yan? Si Dario! Kailangan ko na umuwi! Mag-isa lang si Dario sa bahay! Pag-isipan mo na mabuti ang sinabi ko, Tonyo. Tayong lahat ang makikinabang kapag ginawa mo ang pakiusap ko. Kitang-kita ko kung paano paputukan ni Mang Severino ang isang nilalang na parang anino na napakaliksing kumilos. Sa sobrang liksi, hindi ito masundan ng aking mga mata. Kumaripas ako ng takbo pa uwi dahil sa pangamba sa kaligtasan ng kapatid kong naiwang mag-isa sa bahay. Habang palayo, narinig ko ang sigaw ni Mang Severino. Dario! Dario, nasan ka? Dario, magpakita ka! Kuya, Dario, Diyos ko,
Salamat naman ligtas ka. Kuya, may nangyari bang masama? Inaway ka ba ni Mang Severino? Bakit ka umiiyak, kuya? Sinaktan ka ba nila, ha? Hindi. Masaya lang si Kuya Bunso. Hindi ka napahamak. Bakit? Pinagbantaan ba kayo ni Mang Severino? Sinaktan ka ba ng mga trabahante niya? Hindi. Hindi naman nila ako sinaktan. May nangyari lang kasi doon na hindi ko inaasahan kaya sobrang nag-alala si Kuya. Akala ko kung ano na eh. Ay, baka gutom lang ngayon, kuya. Sige na, halika na, kain na tayo. Teka lang. Isasara ko lang lahat ng pintuan at bintana sa bahay ha. Sige po. Maiwan muna kita dito, kuya, ha? Maghahain muna ako. Wag! Bakit? Dito ka lang. Huwag ka lalayo sa akin. Gusto ko simula ngayon palagi kitang nakikita. Kailangan abot ng tingin ko yung kinaroroonan mo ha. Kaya dito ka lang. Sabay tayong pupunta sa kusina. Maliwanag ba? Opo, kuya, maliwanag po. Mabuti kung ganun. Kuya, Hmm. bakit parang balisa ka? May nangyari ba? Oo, wala. Walang nangyari. May naalala lang talaga ako sa'yo. Nga pala, yung kapre dun sa may mangga, nagpakita na naman sa akin kanina nung umalis ka eh. Tama na, Dario. Ayoko na marinig yan. Eh kasi, may dala siyang babala, kuya. Sinabi ng tama na eh. Ayoko na marinig pa yung tungkol sa kapre-kapre na yan. Eh bakit ka ba nagagalit, kuya? Dario, makinig ka kay Kuya. Yung kapre na nakikita mo, hindi mabuti sa'yo na makikipagkaibigan ka ron. Elemento yun. Isang itim na elemento ang kapre. Kaya pakiusap, layuan mo na ang puno ng mangga na yan hanggat maaari. Kuha mo. Tatandaan ko po, kuya. Halika na sa kusina. Kakain na tayo. Kumusta yung pag-uusap niya ni Mang Severino? Tulungan ba niyang makalabas si nanay? Hindi pa ako nakakapag-desisyon kanina kasi nagmadali akong umuwi. Pero bukas na bukas din, babalik ako sa kanila para sang-ayunan ang gusto nilang mangyari. Paniguradong bukas, makakalabas na si nanay sa kulungan. Hindi mo naman ibibigay sa kanya yung lupang saka natin, di ba? Hindi mangyayari yun, Bunso. Tayo pa rin ang magmamayari ng lupang sakahan natin sa tabako. Mabuti naman kung gano'n, kuya. Nga pala, may napansin ka bang kakaiba kanina nung umalis ka dito? Wala naman. Medyo may parang huni lang ng kung ano akong narinig pero nawala din. May kaluskos pa nga sa bubong eh. Pero pakiramdam ko, normal lang yun. Yung dahon ng Madre di Cacao kasi sumasayad sa yero ng bubong natin eh. Simula bukas, bago pa lumubog ang araw, dapat nakasarado na ang lahat ng pinto at bintana ng bahay. Bawal ka na rin lumabas pagsapit ng alas 5 ng hapon ha. Aga naman yata, kuya. Alas 5 talaga. Basta sumunod ka na lang. Huwag na matigas ang ulo. Nagkakaintindihan ba tayo? Sige po. Bukas na bukas din. Puputulin ko ng puno ng mangga na yan para wala namang gambala sa atin. Puputulin mo yung puno ng mangga? Eh bakit? Dahil yun ang hinihinging kapalit ni Mang Severino, kapalit ang bayad sa piyansa ni nanay. At saka, para na rin sa kaligtasan ng buong nayon na to. Kung sa palagay mo, kuya, yan ang makakabuti. Eh di, ikaw ang bahala. Sana nga lang, matigil na ang lahat ng kababalaghan dito sa nayon natin. At sana magising na rin yung buntis na yun para malinis na niya yung pangalan ni nanay. Sana nga lang talaga, Dario. Sana ganun na mangyari para matapos na tong lahat ng pinagdadaanan natin. Para na rin makabalik si nanay dito. Para kompleto na tayo. Pinilit kong hindi sabihin kay Dario ang mga nakita ko sa pagpunta sa bahay ni Mang Severino. Dahil alam ko sa sarili kong hindi siya sasang-ayon sa sasabihin ko at magpupumilit siyang mabait ang elementong nakikita niya sa may mangga namin sa sakahan ng tabako. Bumalik ako sa bahay ni Mang Severino, kinaumagahan, para magpatulong sa pagputol ng punong mangga. Ayan! O naputol na rin. Sana sa ginawa natin yan. Nako,
Tantanan na tayo ng masamang elemento na yan at matigil na yung pagkakasakit ng mga kasama natin dito sa nayon. Sana nga. Ngayong naputol na natin itong punong sinasabing tinitira ng kapre. Matigil na sana lahat ng masasamang pangyayari dito sa nayon. Huwag kang mag-alala, Tonyo. Tiyak na magiging maayos na ang lahat dahil wala na ang punong mangga dito sa sakahan nyo ng tabako. Pagtapos natin dito, kailangan mong samahan ako para makuha mo yung perang pambiyansa sa nanay mo. Maraming salamat sa tulong ninyo ha. Huwag gusto akong magpasalamat. Doon ka magpasalamat kay Mang Severino. Nakakagulat nga na naniwala si Mang Severino sa elemento na gaya ng kapre. Nakita mo naman na umatake sa bahay niya, di ba? Sa palagay mo ba, pagkatapos ng masaksiyan ni Mang Severino yun, hindi pa rin siya maniniwala sa mga elementong yan? Kahit nga ako napaniwala. Para sa kaalaman mo, may kaalaman din ang kaunti si Mang Severino sa panggagamot ha. Teka, manggagamot? Si Mang Severino? Seryoso ka ba? Oo naman. May nangyari nga lang daw kaya tinigil niya yung panggagamot. Magsabi-sabi yun din ang dahilan kung bakit hindi na siya nag-asawa hanggang ngayon. Bakit anong nangyari? Hindi ko alam. Hindi ko rin naman tinatanong Baka masinghalan pa ako nun. Mainitin ang ulo nun kaya kahit ako nakakanang kamay niya, pinagtataasan niya rin ang boses. Himala nga yung kalmado siya nung pumunta ka nagpresenta pang tulungan kayo ng nanay mo na mortal niyang karibal sa mga lupain dito sa nayon. Kahit nga ako nanibago ako sa kilos niya Nakakagulat na nag-aalala siya sa kapwa niya taga nayon dahil dati naman wala siyang pakialam Sinabi mo pa. Yung nakakabata mong kapatid, mukhang nagmamadali dito pumupunta. Kuya, anong ginawa niyo? Bakit mo pinutol yung manggang yan? Bata, para lang to sa kaligtasan ng mga taga-nayon. Para matigil na yung pagkakasakit nila at biglang nawawala yung mga magsasaka. Hindi! Mali to, kuya. Pumayag ka? Para to kay Nanay Bunso. Tama ang kuya mo. Ginawa niya to para sa kaligtasan ng mga tao at para sa paglaya ng nanay mo. Hindi na natin may tatanggi. Ang kapring nakatira dito ang dahilan ng pagkakasakit ng mga taga-nayon. Hindi dapat kayo nagpapatira ng mga itim na elemento dito sa sakahan ninyo. Nakakaperwisyo kayo ng mga tao naghahanap buhay lang Hindi totoo yan. Hindi siya masama. Hindi siya nananakit. Nagbibigay pa nga sa akin ng babala yun Tama na yan, Bunso. Ginawa niyo na sa kanya yung tahanan niya, kuya. Sabing tama na Bumalik ka na sa bahay. Huwag ka namang gulo dito. Selvino, iuwi ko na muna tong kapatid ko sa bahay Kausapin ko lang. Susunod na lang ako sa bahay ni Mang Severino. Sige, walang problema, Tonyo. Mas lalo niyo lang tayong pinapahamak dahil pinalis niyo siya rito Naging malaking pagtatalo namin yun ni Dario. Dahil tulad ng inaasahan ko, ipagtatanggol niya ang elementong nakatira sa may mangga. Nagalit sa akin ang bunso sa pagpayag kong putulin ang punong yun. Gayunman, nakauwi rin si nanay. Pero imbis na maging maayos ang lahat, lalo pang lumala. Bumagsak ng husto ang kalusugan niya. Habang si Dario naman ay para bang sinaniba ng kung ano. Nagsunod-sunod din ang biglaang pagkawala ng mga kapitbahay namin. Nay. Parang mas lumalala yata yung ubo ninyo Sabi ko naman sa inyo huwag na kayong pumunta sa lamay kagabi kina Aling Meray. Nagmatigas pa rin kayo. Wala to, anak. Gagaling din ako. Gagaling din ako. Ipapahinga ko lang to. Yung kapatid mo. Nakatulog na rin. Hindi ko maintindihan ang nangyayari sa kapatid mo. Normal naman ang pulso niya. Tuwing pupulsuhan ko pero parang hindi siya gumagaling. Nagsimula lang naman siya magkaganyan nung pinutol namin ni Selvino yung puno ng mangga na sinasabing tinitirahan daw ng kapre. Ang ibig mong sabihin, ang kapre ang may kagagawa ng pinagdaraanan ng kapatid mo? Oo, Nay. Sino pa bang sisisihin? Simula nung pinutol namin yung puno ng mangga na yun, nagsimulang lumala ang sitwasyon ng nayon. Marami ang nawawala at nagkakasakit. Ilang missing na ba ang naitala ngayong linggo? Di ba halos 10 na, pati nga mga pulisya na Hindi nila masabi kung ano talaga yung nangyayari. Palagay ko tinangay ng kapreng yun ang mga nawawala at dinala sa mundo nila Kapalit na pagputol namin sa bahay niya.
Bakit kasi hindi na lang siya lumipat sa ibang puno sa may batis kaysa namimerwisyo pa siya? Nagkakamali ka, anak. Ay naman, nung sinasabi niyo na mabait yung kapre na yun dahil ipinagkatiwala kay Lolo noon yung lupa na sakahan ng tabako. Nay, paulit-ulit na lang tayo sa kwento ninyo eh. Noon yun, Nay. Mabait lang yung kapre na yun kay Lolo. Pero ngayon, patay na si Lolo eh. Tayo naman ang pinahihirapan niya. Harap-harapan niya tayong binibiktima. Ilang beses na ba tayo nag-ani ng tabako? Dyan sa puno ng mangga na yan. Hindi ko na nga mabilang eh. Hindi naman tayo mayaman na eh. Kakanda leche-leche pa nga eh. May kaso pa tayong hinaharap dahil itutuloy ng mga taong yun ang demanda laban sa inyo. Huwag ka namang magsalita ng ganyan, Tonyo. Hayaan mo bibisitahin ko yung buntis sa ospital. Magigising din yun balang araw. Malilinis niya ang pangalan ko at may papaliwanag niya sa pamilya ang tunay na nangyari. Hindi ko alam na eh. Hindi ko alam kung anong dapat gawin. Dumagdag pa ang sitwasyon ni Dario. Pagod na ako sa pagtatanim ng tabako. Tapos pag uwi ko rito sa bahay, aabutan ko kayong may sakit ni Dario. Yung kapatid kong yun parang nasisiraan din ng bait. Lilipas din ang lahat ng ito, anak, ha? Hindi ko rin alam na eh. Hindi ko alam kung lalaban pa ba ako o susuko na. Ang mas masakit pa bago nagkaganyan si Dario. Nagtalo kami dahil sa pagputol ko ng puno ng mangga. Parang pakiramdam ko kasalanan kong lahat ng to eh. Kasalanan ko talaga ata to. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Nasasaktan kasi ako, Nay. Sa tuwing nakikita ko si Dario na nilalagyan niya ng kumot ang damit niya, na parang akala mo buntis. Parang naglalaro siya ng buntis-buntisan na wala sa sarili. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan niyang gawin yun. Hindi ko alam kung bakit nagkakaganon siya. Nakakainis na nakakagalit na nakakaawa. May kumakatok sa pinto, anak. Sino yan? Si Mang Severino to. Teka lang, pupuntahan ko lang dyan. Magandang umaga sa inyo, Tonyo. Nandiyan ba ang nanay mo? Bakit? Ipapagamot ko lang sana si Silvino. May mali kasi sa mga kinikilos niya. Nagkakasakit si nanay, Mang Severino. Baka hindi niya kayo kayang matulungan ngayon dahil nanghihina pa rin siya. Ganun ba? Kung maaari, gusto ko sana siya makausap. Sinabi ko na sa inyo, Mang Severino, wala sa kondisyon si nanay. Hindi siya pwede manggamot. Kahit saglit lang. Bakit ba ang kulit ninyo? May sakit nga si nanay eh. Pakibanggit na lang sa nanay mo ang gintong mutya ng tabako. Ano? Ano yung sinabi mo, Mang Severino? Pakiulit nga. Gintong mutya ng tabako. Panigurado maiintindihan ako ng nanay mo at kakausapin niya ako. Kailangan ko ng tulong niya. May kakaibang kinikilos si Silvino. Hindi pwedeng hayaan ko na lang siya. Siya lang ang kanang kamay kong mapagkakatiwalaan. Tonyo, anak! Ayos lang ba lahat? Parang nagtatalo kayo dyan. Ay, naku, talaga namang bata ito. Severino, ikaw pala. Ito kasing si Mang Severino na eh. Ayaw makaintindi na may sakit kayo. Kinukulit niya pa ako tungkol dun sa, ano ba yun? Gintong mutya ng tabako raw. Saan mo nalaman yan, ha, Severino? Kay Silvino. Kailangan ni Silvino ang tulong mo. May gumagambala sa kanya para siyang nababaliw. Pakiusap ating, tulungan mo ko. Sigurado ka bang sinabi ni Silvino yan? Alam niya ang gintong mutya ng tabako? Sigurado akong narinig ko. Paulit-ulit niya binabanggit ang gintong mutya ng tabako na para bang wala siya sa sarili niya. Nasaan siya ngayon? Nasa bahay ko. Pupuntahan ko siya. Ma, seryoso ba kayo? Hindi pa nga maayos ang kalagayan ninyo. Inuubo pa kayo. Kailangan kong makausap si Silvino, anak. Baka makatulong ito sa nangyayaring biglang pagkawala ng mga kapitbahay natin. Pupunta ako sa bahay mo, Severino. Kung ganon, punta na tayo sa bahay. Kahit na may karamdaman si Nanay Ading, ay nagpumilit pa rin itong sumama at nadatna namin si Silvino sa bahay ni Mang Severino sa parehong kalagayan ni Dario nitong nakaraang araw. Sa ilalim ng damit pang itaas nito ay may mga nakasalansan na mga iba pang damit, dahilan para lumobo ang bandang siya nito
na nagmumukha itong buntis kung iyong titingnan. Nakatulala ito sa kawalan at paulit-ulit na sinasambit ang makatagang gintong mutya ng tabako. Ayan, tignan ninyo si Silvino. Para ba siyang nawawala sa katinoan at sinasalansan niya ang lahat ng damit niya sa pangitaas niya para tuloy siyang nagbumukhang buntis. Diyos ko, Nay. Teka, parehong-pareho ito sa nangyayari kay Dario. Nagkakaganito rin si Dario. Oo. Pero tahimik lang si Dario pagkatapos at tula lang nakatingin sa malayo. Hindi kagaya ni Silvino na para bang may binubulong sa hangin. Yun na nga binabanggit niya na paulit-ulit. Yung gintong mutya ng tabako na hindi ko naman alam kung ano ang ibig niya sabihin. Naisip kong lumapit sa inyo kasi kayo lang naman ang may taniman ng tabako rito. Baka may kinalaman sa inyo kaya sa lupain ninyo kaya nangyayari ito. Silvino, pare. Gintong mutya ng tabako. Gintong mutya ng tabako. Pare, si Tonyo to. Gintong mutya ng tabako. Ibigay niyo kay Tonyo ang gintong mutya ng tabako. Ano raw? Ibigay kay? Ibigay daw sa akin, ay. Ibigay daw sa akin ang gintong mutya ng tabako. Baka naman may alam ka sa pinagsasasabi nito ni Silvino. Wala nga akong pera, Mang Severino. Gintong mutya pa kaya? Pagbubungkal lang ng lupa ang alam ko. Kung ganun, totoo pala talaga ang sabi-sabi. Anong pinagsasabi mo, Nay? Dati, palaging kwento-kwento sa akin ng lolo mo na kahit pamilya tayo ng albularyo, ay pinagkatiwalaan tayo ng mabuting kapre na pabantayan ang isang makapangyarihang mutya. Kapalit ng pagbabantay natin ay ang proteksyong ibibigay niya sa ating pamilya. Pinagkatiwalaan kayo ng kapre? Yun ang sabi ng lolo mo. Kahit noong namatay ang tatay mo, yun din ang sabi niya, kaya kabilin-bilinan niyang huwag nating ipagbili ang lupa. Kung ganun pala, Nay, bakit niya tayo ginagambala? Bakit niya tayo pinaparusahan? Dahil ba sinayaan kong putulin ang punong manggahan na tirahan niya? Yan ang alam natin. Paano? Paano natin malalaman ang punot dulo nito? Bakit binubulong ni Severino na sa akin ibigay ang gininto ang mutya ng tabako na yan? Hindi nga ako marunong manggamot eh. Baka kailangan natin ng insenso at magpausok sa may puno ng mangga para kausapin natin ang kapre. At ako mismo ang hihingi ng tawad para tigilan na tayo ng nilalang na yan. Baka kaya niya ginagambala si Silvino dahil alam niyang kanang kamay siya nang nagpautos na putulin ng mangga. Baka ako talaga ang gusto niyang humingi ng tawad sa pamamagitan sa iyo, Tonyo. Hindi. Anong hindi, Nay? Hindi kaya may kinalaman ang batang dinadal ang tao ng babaeng buntis. Si Adelaida. Adelaida? Oo, Adelaida. Naalala ko na rin sa wakas ang pangalan ng babaeng yon. Adelaida. Nagpakilala muna siya bago siya nagpahilot sa mismong araw na yon. Ay, napakapabayakot, nakalimutan ko yon. Anong gagawin natin, Nay? Baka ang buntis na yun ang susi. Dahil tinamong itsura ni Silvino, nagkaganyan din si Dario. Si Adelaida lang ang buntis na nahilot ko bago pa lumala ang mga kaganapan sa baryo. Baka ang pinagbubuntis niya ang susi sa lahat ng mga nangyayaring ito. Yung Adelaida ba na yun, yung siyang pamilyang gusto ipakulong ka? Oo. Kung ganon, dapat hindi ikaw mismo ang humarap sa kanila dahil mas lalo lang lalala ang galit nila sa inyo, Ading. Sa isip-isip nila, ikaw ang nagpahamak sa kamag-anak nila. Hayaan mo akong gumawa ng kilos gamit ang mga tauhan ko para mapalapit kay Adelaida. Hindi problema sa akin ang pera. Ang gusto ko lang matapos na ito. Dahil bawat linggo ay may nawawala sa magsasaka ko. Nauubusan na ako ng trabahante kaya sana hayaan niyo akong tumulong. Dahil sa pagpupursige ni Mang Severino, tuluyan itong nakausap ang pamilya ni Adelaida. Para namang biglang sumabay ang panahon dahil nakatanggap kami ng balitang nagkaroon na di umano ito ng malay. Ngunit sa kasawiyang palad ay hindi nakaligtas ang anak nito at nakunan siya. Nanlulumuman siya sa pagkawanan ng anak ay nakipagtulungan pa rin ito sa amin. Nay,
Nandito si Mang Severino. Nandito na si Adelaida. Kakalabas niya lang ng ospital pero handa raw siya makipagtulungan sa atin. Halika dito, Iha. Pumasok ka. Adelaida, buti naman nakalabas ka na. Parang lumiti yata yung tiyan mo ngayon na. Huwag mo sabihin nagkaanak ka na. Patungkol dyan, Ading. Mukhang kailangan yung mag-usap ni Adelaida. Bakit? May nangyari ba? Wala na po ang anak ko manang Ading. Ha? Paano nangyari yun? Anong nasa ospital ka, maayos naman ang lagay mo. Pinulsuhan kita. Walang abnormal sa pulso mo. Ngayon ka pa talaga na kung nanimbis na nagkamalay ka na. Yun na nga po eh. Nakakapanlo mo pero dapat kayanin. Lalo pat sabi ni Mang Severino, may kinakaharap na problema ang nayon ngayon at maaaring makatulong daw po ako sa inyo. Kung gano'n, halika rito. Upo ka muna. Sigurado akong medyo mabigat pa ang karamdaman mo. May masakit ba sa katawan mo? Maraming salamat ho. Ngayong nandito na tayo, baka pwedeng simulan na natin ang mga bagay-bagay na pwede natin gawin para matigil na itong bigla ang pagkakawala ng mga tao sa nayon. Nakakatakot na kasi ang mga nangyayari ngayon. Hindi mo alam kung sino na naman ang mawawala. Ang masaklap pa, wala kaming nakikita ang kahit anong bahid o kahit gamit man lang ng mga nawawala naming kapitbahay. Wala kaming ideya kung buhay pa ba sila o hindi. At isa lang ang pinagdududahan namin sa mga nangyayari ngayon. Ano po? Mas maiintindihan mo kung si Ading ang magpapaliwanag sa iyo, Adelaida. Ang totoo nga niya na siya ang nakaisip na humingi ng tulong sa iyo. Talaga ho? Ganito kasi ang nangyari, Adelaida. Noong araw na nagpahilot ka sa akin, doon nagsimula ang unang kaso na may nawala dito sa nayon namin. Bakit ho? Anong nangyari? Pagkatapos ko mawala ng malay. Naikwento lang kasi ng anak ko sa akin ang mga pangyayari na simula sa araw na yun, nagsunod-sunod na ang pagkawala ng mga tao dito. Pagkatapos nun, pinutol nila ang punong manggang tinitirhan ng kapre ng ilang dekada. Dahil akala nila makakatulong ito sa amin. Pero para bang mas nagalit ang elemento. Dahil pagkatapos ng pagputol ay mas lalong dumami ang mga nawawala. Kung noon, 1 tao sa 1 linggo, nitong nakaraan, nagiging 3 tao na ang nawawala sa 1 araw. Bakit ninyo naman ho naisip na makakatulong ako sa inyo? Dahil nitong nakaraan, may iilang taong kakaiba ang kinikilos at para bang ginagayan nila ang buntis. At ikaw lang, Adelaida. Ikaw lang naman ang buntis na nahilot ko sa araw na iyon. Kaya nasabi ko sa sarili ko na baka may kinalaman ang dinadala mo sa nangyari sa nayon. Aling Ading, Ano yun, Adelaida? pwede ko bang makita yung tinitirikan ng punong mangga na pinutol nun? Oo naman, malapit lang yun dito. Nandun lang sa taniman namin ng tabako. Ito Tonyo anak. Ano yun, Nay? Narinig mo naman yung sinabi ni Adelaida, hindi ba? Opo. Pakisamahan mo nga siya doon sa may punong mangga na pinutol ninyo. Sige po, Nay. Ngayon na po ba? Oo, sana. Kung ayos lang sa'yo. Walang problema. Sasamahan kita. Kayo, Nay, Mang Severino, hindi kayo sasama? Hindi na anak, pupuntahan na namin si Silvino. Medyo lumalala daw ang kalagayan niya. At yung kapatid mo sa loob, nilalagnat. Ay, sobrang init nga daw, kaya kakailanganing may tumingin sa kanya. Sige po, Nay. Kung ganun, kami na lang ni Adelaida ang pupunta doon. Wag ko kayong mag-alala, Aling Ading. Pag natapos na kami dun sa may puno ng mangga, babalik ko kami dito para makatulong sa paggamot sa nakababatang anak nyo. Sa katunayan, may kaunting kaalaman din ho ako sa paggamot. Maraming salamat kung ganon, Iha. Sige, halika na. Ano nga ulit ang pangalan mo? Tonyo. Tonyo, halika na. Puntahan na natin yung punong mangga. Dito tayo. Shortcut kasi ito papunta doon eh. Mas mapapadali tayo kapag dito tayo dumaan.
Nang puntahan namin ang naputol na punong mangga, ay kagad na sinabi ni Adelaida sa akin na wala na daw di umano ang kapre. Doon pa lang ay lumakas na ang kutob ko na maaaring ang mga kapre ang sumanib kay Dario noon at ang may kagagawan sa kasalukuyang lagay ni Silvino. Dali-dali kaming bumalik sa bahay para sabihan si nanay na sa pwedeng gawin para matigil na ang paggambala ng kapre sa amin. Kung ganun pala, tama ang hinala ni Mang Severino at ang paliwanag niya sa pinaniniwalaan niyang kapre na yun na gumagambala sa amin na yun. Posible nga yan talaga ang nangyari. Pero ano naman kaya ang nagawa namin at bakit kailangan niyang gawin sa amin to? Sa mga kwento-kwento sa amin ni Papa noon, pinagkatiwalaan niya nga ang pamilya namin. Sabi pa ni nanay na ang kapre na yon ay may kasunduan sa yumao kong lolo. Kadalasan kasi sa mga elemento, bawat pabor na gawin nila sa inyo ay may kapalit. Pero hindi sila maniningil sa mismong napagkasunduan nila, kundi sa isang kapamilya o sa mga taong nakapaligid sa kanila. Kaya pala nagkakasakit ang halos buong nayon. Sa amin kasi sila lumalapit kapag ka nagkakasakit. Kami lang kasi ang pamilyang albularyo dito sa nayon. Malimit nga talaga na sinisingil ng kapre ngayon ng mga taga-nayon dahil sila ang mas nakinabang sa kapangyarihang manggamot na ipinagkaloob ng kapre sa lolo mo. Pati na rin yung mutya ng akasya. Malakas ang loob kong nasa lupain nyo lang yung makikita. Parang gano'n na nga. Kailangan yung mahanap ang mutya sa lalong madaling panahon. Paano naman namin makikita yon? Makikita nyo yan sa pinakamalaking dahon ng tabako. Kailangan yung hanapin sa lahat ng puno ang pinakamalaking dahon nila at hiwain nyo para makita ang munting mutya. Nako, daan-daan pa naman ang puno ng tabako namin. Magiging malaking trabaho yun. Wala tayong magagawa. Yun lang ang tanging paraan. Malapit na tayo. Yan na ba ang bahay ni Mang Severino? Oo, yan nga. Yung dilaw na bahay na natatanaw mo mula rito. Marami pala talaga siyang tauhan, no? Malawak kasi yung sakahan niya Pero nangangamba siya sa kaligtasan ng mga magsasaka niya dito. Kasi nga araw-araw may nawawala. Nang makarating kami sa bahay ni Mang Severino, pinatuloy kami nito. Pero nang makita ni Silvino si Adelaida, agad niya itong sinugod at sinakal. Halos hindi kami magkamayaw sa gagawin para awatin si Silvino dahil sa lakas nito na para bang hindi siya tao. Para bang may kung anong puwersang nagpapalakas kay Silvino. Kinailangan pang awatin siya ng 5 tao para matigil ang pagwawala niya sa mga oras na yun. Nay! O Severino! Nandito na ako! Nandito na kami ni Adelaida. Pasok kayo dito sa loob. Maraming salamat po. Salamat po, Mang Severino. Mga kasama, sina Tonyo at Adelaida nga pala. Mamamatay ka na. Mamamatay ka! Severino! Tama na! Bumusakalin si Adelaida! Pigilan niyo si Severino! Severino, tama na yan! Papatayin kita! Papatayin kita! Ading! Ilayo niyo dito sa Adelaida. Ito na nga Pilit ko na nga ang inaagaw kaso ang lakas ng pagkakahawak ni Silvino. Mamamatay ka na! Mamamatay ka na! Bitaw! Severino, bitaw! Mga kasama, patulugin niyo muna si Severino. Batukan ninyo! Diyos ko, buti na lang at napatulog na nila si Silvino. Adelaida, atingin nga ng leeg mo. Layuan niyo muna si Adelaida para makalanghap ng sariwang hangin. Ay, Diyos ko, dito muna tayo sa labas. Onyo, kayo na muna bahala kay Silvino ha. Kailangan ko lang samahan si Adelaida sa labas para magpahangin. Italin niyo na muna yun si Silvino. Sakit ng braso ko. Ang lakas naman yata ni Silvino. Kahit nga ako, hindi umubra sa kanya ngayon. Dati naman wala naman binatbat yung damulag na yan Kaya nga ginawa kong kanang kamay kasi ay matay na tuwing nabibilad sa araw sa sakahan. Pinag-iinitan niya pa si Adelaida. Baka mamaya mabinat yun, kabago-bago niya palang nakunan
Yun nga rin ang pinoproblema ko eh. Maiba nga pala ako, Mang Severino. May naisip na kaming solusyon ni Adelaida sa mga nangyayari. Mas makakabuting sigurong hanapin daw muna natin ang mutya ng tabako. Paano naman natin mahahanap yun? Kailangan daw natin hanapin sa bawat puno ang pinakamalaking dahon ng tabako. Doon lang daw kasi makikita ang mutya eh. Pero daan-daan ang puno ng tabako namin at hindi ko masasabi kung alin doon ang may mutya. Kaya kung ayos lang sa inyo, hiramin ko muna sana ang mga tauhan ninyo para mas mapadali tayo. Yun lang ba? Walang problema sa akin yun. Maraming salamat ho. Sa panahon ng sakuna, sino pa ba magtutulungan? Hindi ba tayo lang na magkakapit-bahay? Kailan natin sisimulan yan? Mas maganda sana kung ngayon na para matapos na rin ito. Wala pong kaso sa akin yan, Mang Severino. Kung ngayon niyo po gustong simulan ang paghahanap ng mutya. Kung ganun, ipapatawag ko na ang mga tauhan ko. Sige ho, maghihintay po kami dun sa bahay. Kailangan ko lang po kasing pakainin si Dario bago ako umalis. Si nanay kasi kailangan ni Adelaida ngayon. Sige, pupunta kami diretso sa bahay ninyo pagkatapos ko ipaliwanag lahat ng mga gagawin natin. Tinupad ni Mang Severino ang kanyang pangako sa akin na ipapatulong niya ang kanyang mga tauhan sa paghahanap ng nasabing mutya ng tabako. Dahil sa dami ng puno ng tabako, inabot kami ng gabi sa paghahanap pero nabigo kaming mahanap ito. Anong balita sa mga dahon na kolekta niya dyan? May nakita na ba kayo? Ikaw, Tonyo. Wala pa rin, Mang Severino eh. Panguling dahon na to. Kung ganun, hatiin mo. Baka meron yan. Wala pa rin eh. Baka mamaya may naiiwan pa tayong malaking dahon sa ibang puno. Mga kasama, tignan nyo ang bawat puno ulit. Baka meron pa tayong hindi nakukuha ang malaking dahon dyan. Baka bukas na lang siguro, Mang Severino. Ang lalim na ng gabi at wala pang pahinga ang mga tao ninyo. May mga pailaw naman silang dala. Iniisip ko rin kasi si Dario sa bahay. Wala siyang kasama. Si nanay mas pinili niyang bantayan si Adelaida at si Silvino. Kung ganon, siguro mas mabuti nga umuwi na lang muna tayo, no? Siguro yun po ang pinakamainam na gawin natin sa ngayon. Pagod na rin po ang lahat eh. Sadyang malalim na rin ang gabi. Tansya ko ngayon mga alas 11 na. Malapit na siguro mag alas 12. Siguro tama po kayo. Sige, ipapatawag ko na lang ang mga tao ko para makauwi na rin sila sa mga bahay nila. Ano yun? Sigaw ng mga tauhan ko yun. Ayun na naman. Teka lang, parang inaatake na naman tayo ng mga elemento. Diyos ko, si Dario. Kailangan ko puntahan si Dario sa bahay. Baka mamaya na paano yung kapatid ko. Mang Severino, uuwi na muna ako. Puntahan mo na ang kapatid mo, Tonyo. Ako na bahala dito. May baril naman ako eh. Kaya kong depensa ng sarili ko. Susunod din ako sa'yo. Kailangan ko munang puntahan ang mga tauhan ko. Mag-iingat po kayo dito, Mang Severino. Ikaw din. Mga kasama! Ayos lang ba kayo dyan? Kumaripas ako ng takbo papunta sa bahay namin sa pangambang baka napano na ang kapatid kong si Dario. Mataas ang lagnat niya at mag-isa lang siya sa bahay. Ngunit nang nakapasok ako, nadatnan ko ron ang taong hindi ko inaasahang nandun pala sa bahay namin. Nakatayo ito sa harap ng kapatid kong nagdidiliryo sa taas ng lagnat. Dario! 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 Si Kuya Tonyo mo to! Adelaida? Adelaida, ikaw yan, di ba? Bakit nandito ka? Hindi ba't kasama ka ni nanay sa bahay ni Mang Severino? At bakit nakapaa ka lang? Adelaida? Tinatanong kita. Pwede bang umarap ka muna sa akin? Pag humarap ako, baka magulat ka sa makikita mo, Tonyo. Ano bang sinasabi mo? Salamat sa pagbabantay kay Dario ha. Kanina kasi may umaatake sa amin sa taniman ng tabako eh. Hindi pa namin nahanap ang mutya. Maraming salamat talaga dahil pinuntahan mo si Dario. Inatake kayo? Bakit? Anong nakakatawa doon? Kung ganun pala,
Nakangaso na naman pala ang mga kapatid ko. Nangangaso? Adelaida naman, hindi magandang biro yan. Hindi naman ako nagbibiro ah. Ha? Yung tiyan mo. Ano nangyari dyan sa tiyan mo? Nagulat ba kita? Nagulat ako nang madatnan si Adelaida nang puntahan ko si Dario dahil inaasahan kong kasama siya ni Nanay Ading sa mismong bahay ni Mang Severino. Pero ang mas nakakapagtaka pa ay biglang lumobo ang tiyan nito na para bang buntis. Taliwas sa alam namin na namatay ang anak nito at kabago-bago pa lang nitong nakunan. Malakas din ang pangatawan nito, hindi kagaya ng inaasahan namin sa isang taong galing sa ospital. Paano? Lumobo yung tiyan mo ng ganyan. Hindi ka naman buntis dahil namatay ang anak mo ah. May tanong ako sa'yo, Tonyo. Pwede mo ring hulaan kung ano magiging sagot mo. Sino ka ba talaga? Kalma ka lang. Dahil gaya ng sabi ko sa'yo, matatapos din ang lahat sa gabing ito. Dahil kakainin namin kayo. At wala kaming ititira sa inyo. Ang tanong ko sa'yo ay... Tumigil ka na. Kung isa tong biro, hindi to nakakatawa. Ang tanong ay... Sino sa tingin mo ang nasa tiyan ko ngayon? May 3 kang pagpipiliang sagot. Una, ang Nanay Ading mo. Pangalawa, si Silvino. O pangatlo, silang dalawa. Hayop ka. Hayop ka, lumayo ka sa kapatid ko! Nakakaawa naman ang kapatid mo. Pwede ko namang wakasan ang paghihirap niya kung hahayaan mo kong kainin siya. Hayop ka sa laman! Tama ka. Dahil isa akong samul. Isa kaming uri ng aswang na kung kumain ng tao ay buo at walang tinitira. Malinis at pulido kaming mambiktima. At higit sa lahat, hindi gaya ng ibang aswang dyan na marumi at makalat sa pagkain. Walang iya ka. Ano ginawa mo sa nanay ko? Hindi ko sasabihin. Kung gusto mong malaman, bakit hindi mo ko labanan? Pag nanalo ka, iluluwa ko ang nasa tiyan ko ngayon. Pero pag hindi, magiging hapunan ko kayo ng kapatid mo. Papatayin kita! Hihiwain ko yung tiyan mo! Kaya pala nung unang araw na bubuhatin sana kita para dalhin sa ospital ang bigat mo. Dahil pang 2 tao pala ang bigat mo. Dahil hindi ka buntis. Yung nasa tiyan mong lumulobo ay ang mga biktima mo. Sa wakas, nakuha mo rin, Tonyo. Ang nasa tiyan ko ng araw na yun ay ang kauna-unahang biktima ko. Isa sa mga tauhan ni Mang Severino. Mapagpanggap ka! Hindi naman talaga ako nagkasakit. Pinaikot lang namin kayo para maisip niyong putulin ang punong may kable. Nilagyan namin ng laway ang lahat ng pinagkukunan niyo ng tubig para magkasakit kayo, lalo na ang kapatid mong si Dario, para hindi na siya mabigyan pa ng babala ng elementong yon. Babasakin ko yung katawan mo, bro ka! Subukan mo! Sakto ding may dala kong itak na gamit sa paghati ng dahon ng tabako. Kaya nagamit ko ito sa walang habas na pagwasiwas bilang panlaban sa samul na aswang na busog kahit palumobo ang tiyan ni Adelaida ay hindi naging hadlang sa mga kilos niya ang bigat ng kanyang katawan. Sa halip ay mas naging mabilis siya. Halos hindi na masundan ng mga mata ko ang kilos niya.
Dagdag pa ang madilim na paligid dahil gabi na. Nagsimula sa loob ng bahay hanggang umabot sa labas ng bakuran ang sagupaan namin. Adelaida! Magpakita ka! Huwag ka matago sa dilim! Hanapin mo ako. Duwag ka! Huwag ka masyadong pakampati dahil hindi kita uurungan! Sa likod mo! Aray! Saktan likod ko! Hanggang dyan lang ba kaya mo? Papatay kita! Paano mo ako mapapatay niyan? Tingnan mo ang sarili mo! Halos hindi ka makatayo! Masalamat ka't pagod ako dahil sa paghahanap ng lecheng mutya na tabako na yan! Nakalimutan ko nga pala yun. Buti na lang pinaalala mo. Ang totoo niyan, hindi naman yan totoo. Mga utu-utu lang talaga kayo. Mapanlila ka, babae ka! Layuan mo si Tonyo! Anak lang, anong ginawa mo sa mukha ko? Ano? Masakit bang tamaan ng balang matigas mo mukha, ha? Isa ka bang matanda ka? Papatayin kita! Lalamunin talaga kita! Kasunod ng pagpapaputok ni Mang Severino ng baril ay ang mabilis na anino. Parehong-pareho ito sa aninong nakita ko noong masaksihan ang unang pag-atake sa bahay ni Mang Severino. Amoy na amoy ko rin ang baho ng sigarilyo sa simoy ng hangin. Kahit masakit ang tagiliran ko, pinilit kong tumayo para makipagbuno sa aswang na halos maligo sa dugo niya dahil sa tama ng bala sa muka. Pag Severino, buti na lang dumating kayo. Tonyo, naiintindihan ko na. Tinutulungan tayo ng kapre. Nakita mo ba yung aninong yon kanina? Yung maitim na anino? Oo. Kung saan yung pupunta, doon din nagtatago ang sabol na yan. Binibigyan niya tayo ng direksyon kung saan dapat tayo titira. Kuha ko na. Salamat, Mang Severino. Kung gano'n, tayo na! Matapos magpaputok si Mang Severino ay sinundan ko ng maigi kung saan papunta ang anino. At doon sa mismong direksyong pinuntahan ko, inihagis ko ang matalim na itak. Nakarinig kami ng napakalakas na angil ng aswang at nakita naming pagewang-gewang sa paglalakad si Adelaida palabas sa tinataguan niya. Hawakan siya niya na parang nagsusuka. Doon din ay isinuka niya si Nanay Ading, kasunod si Silvino na nabalot ng malagkit na likido. Tinuluyan ni Mang Severino ang naghihigalong samul sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagbaril sa ulo. Nay! Silvino! May pulso pa sila, Mang Severino! Buhay pa sila! Salamat sa Diyos! Nay, gumising ka! Ligtas ka na, Nay! Silvino, gumising ka! Ligtas ka na. Wala na ang aswa. Wala na magugulo sa layo natin ngayon. Tonyo! Anak! Ako to, Nay! Nilinlang tayo ni Adelaida. Huwag kang mag-alala, Nay. Natalo na namin siya. Wala na yung samul na nambibiktima sa atin, Nay. Ganun ba? Mabuti kung ganon. Ligtas na tayo. Maraming salamat din sa iyo, ha. Kung nasan ka man ngayon. Alam ko nandyan ka. Nahaamoy ko pa rin ang amoy ng sigarilyo mo. Maraming salamat sa tulong mo at patawarin mo ako. Dahil pinutol ko mismo ang tirahan mo. Mukhang mag-uumaga na, Tonya. Maya-maya isisikatan na rin tayo ng araw. Oo nga, Mang Severino. Mabuti pa. Ipasok na natin sila sa loob para makapagpahinga na sila.
Naintindihan din namin kung bakit nagpapakita ang kapre sa tuwing may inaatake ang samul. Binibigyan pala nito ng mismong lokasyon at babala kung saan nagtatago ang nilalang na hayok sa laman na nagdadala ng panganib. At dahil sa tulong ng kapre, ay tagumpay naming napuksa ang samul na si Adelaida. Pati na rin ang mga kamag-anak nito na nambibiktima sa nayon. Bilang paghingi ng paumanhin sa pagputol ng tirahan ng kapre, nagtanim kami ulit ng puno ng mangga para maging bagong tahanan nito. Nag-alay din kami ng iilang sigarilyo. Oh, ayan, ayos na! O teka lang, talagyan ko pa ng maraming kawayan para magsilbing bakod ng puno ng mangga. Makatukain ng manok eh. Ikaw kasi, pinutol mo pa eh. Ayun tuloy, kailangan natin magtanim ulit. Buti na lang talaga, hindi ka pinaso nung kapre sa sigarilyo niya. Malay ko bang yun pala ang ibig niyang sabihin? Anino niya kasi ang nakikita namin tuwing may samul. Kaya akala tuloy namin siya yung nanggagambala dito. Ay, ayan na naman kayo ha. Nagbabangayan na naman kayo. Uy, ano yung pinagkakabalahan ninyo? Pwede bang makasali, ha? Oh, Silvino. Ikaw pala yan. Kumusta? Maayos na ba yung pakiramdam mo? Maayos na maayos. Oh, ito nga oh. Nakakabuhat na ng isang sakong pataba. Pataba? Saan mo naman gagamitin yan? Pinabibigay ni Mang Severino. Pinabalitaan niyang magtatanim ulit kayo ng mangga kapalit ng pinutol natin eh. Kaya mag-aambag daw siya ng pataba. Oh, ano, ayos ba? Ayos na, ayos to. Uy, pakisabi kay Mang Severino, maraming salamat ha. Mamaya na yan. Magmerienda na muna kayo. Ang lakas naman yata ng swerte ko ngayon. Kakarating ko lang, kain na kagad. Oh, Dario, kung saan-saan ka na naman nakatingin. Nandito siya. Naamoy ko yung sigarilyo. Hoy, huwag kayong magbiro ng ganyan ha. Hindi ha. Isasabi ako ng totoo. Diyan lang kayo, uuwi na ako. Oh, akala ko ba kakain ka? Huwag na. Nakakatakot naman yung anak mo, Aling Ading. Kung ano-ano na lang yung nakikita eh. Oh, tignan mo talaga to. Ay, Silvino, merienda mo! Huwag na! Ayan, natakot tuloy. Sa ngayon ay malaki na ang punong manggang itinanim namin. May naaamoy din kaming sigarilyo paminsan-minsan. Si Dario ang nagmana sa pagiging albularyo sa pamilya at marami din ang nagpapahilot sa kanya, habang ako naman ang nagsasaka sa sakahan namin ng tabako. May sarili na rin kaming pwesto sa bayan para sa pagtitinda ng inaani naming pananim. Nalinlang man kami noon ay naging aral yun para sa amin na dapat may hangganan din ang kabaitan. Ako pong muli si Tonyo. Maraming salamat sa pakikinig ng aking kwento at more power sa inyong channel.